Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat sa opportunity tayo nakita sa gabing ito. Napakabuti ng Lord sa atin. At sana nga po ay mabless tayo sa gabing ito as we study God's Word. Tayo po ay magsimula na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito sa opportunity na ibigay sa amin upang mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Romans. Mamaya po sa pag-uusap namin sa ikalawang segment ay yung patungkol sa katekismo. Na maging klaro po sa bawat isa ang pinakalayunin ng catechism. Bakit ba namin to dapat gawin bilang mga Katoliko? We just want to thank you for your goodness sa mga nakalipas na oras sa maghapon. Meron po kami lakas ngayon dahil po sa inyo. Salamat Banal Espiritu for strengthening us. Salamat po sa Banal Espiritu na siya nag-guide po sa amin all throughout the day at sa mga oras po na ito ay pagpapalaan niyo po ang aming pag-aaral. Wala kami ibang desire, Banal Espiritu, kundi mag-grow kami sa Panginoon. Makita namin ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ninyo sa araw-araw at magsilbing gabay namin to sa aming buhay pananampalataya. Gusto po naming maibigay sa inyo mataas na papuri Ama sa gabing ito. Pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God for the opportunity na tayo once again ay mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Bago tayo pumunta sa ating pinaka-second segment, which is yung katekismo, ay magandang aralin natin yung Book of Romans. Opo. Kagabi ay nagsimula tayo sa chapter 1, 1 to 7. Ngayon po ay nasa verse 8 tayo hanggang 15, okay, ng Romans chapter 1. Sabi po dyan, "First, I give thanks to my God through Jesus Christ for you all, because your faith is spoken of in the whole world. For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make a commemoration of you. Always in my prayers make a request, if by any means now at length I may have a prosperous journey, by the will of God, to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual grace to strengthen you. Now that is to say, that I may be comforted together in you, by that which is common to us both, your faith and mine. And I would not have you ignorant, brethren, that I have often purposed to come unto you, and have been hindered hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. To the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the unwise, I am a debtor. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you also that are at Rome." Now, siguro mas maganda tignan natin muna yung pinaka overall nung aklat ng Roma, mga kapatid. Mayroon tatlong hati ito tatlong divisions ito. Sa chapter 1 verse 18 hanggang chapter 8 verse 39, makikita mo rin yung saving sinners, paano inililigtas sa makasalanan. Makikita mo rin yung depravity of humanity. Pag sinabing depravity, talagang ang tao makasalanan, mga kapatid. Pangalawa, yung biyaya ng Diyos, the grace of God. Pangatlo, yung justification by faith. Ikaapat, makikita mo yun yung sanctification through the Spirit. At panglima, makikita mo rin yung security of the saved. Itong mga doktrina na ito, na 5, ay dyan mo makikita, mga kapatid, dyan sa chapter 1 hanggang chapter 8. Ang emphasis po ng chapter 1 hanggang chapter 8 ay doktrina. Ano dapat ang tugon ng Katoliko dyan? Pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Okay, ano yung pinag-uusapan dyan sa chapter 1 hanggang chapter 8? Na merong poot ang Diyos, yung kanyang poot. Ano ang doktrina ng humanity dyan? Tayo po yung nagkasala. Pagdating sa doktrina ng kasalanan, na-expose yung kasalanan.
Now, sa pangalawa ho na hati, pagpalo ho ng chapter 9 hanggang chapter 11, makikita mo dyan paano binanggit ni Pablo ang patungkol sa Israel. Okay, may tinatawag tayong divine sovereignty and human will. Pangalawa, makikita po natin dyan ang past, present, and future of the nation ng bansang Israel. Tapos sa pangatlong hati po, sa chapter 12 hanggang chapter 15, makikita mo dyan yung patungkol naman sa Christian conduct. Paano ba yung asal ng Kristiyano sa context natin mga Katoliko? Paano ba yung tamang asal natin? Makikita mo dyan yung social aspect, pangalawa yung civil, pangatlo yung personal. So, balanse, pagka tinignan mo ang Book of Romans mga kapatid, sa unang division, sa chapters 1 to 8, makita mo yung saving sinners. Opo. Pangalawa, concerning Israel, yung bayang Israel mismo, chapters 9 to 11. At yung pangatlong hati ng chapter 12 hanggang chapter 15. Now, bakit natin to pinapakita? Kasi para makita mo yung kabuuan na aklat. Okay? Ano ba yung emphasis dito sa chapter 1 hanggang chapter 8? Doktrina ho ito eh. Ano yung 5 doktrinang makikita mo dyan? Una, depravity of humanity. Na ang mga tao, basically, universally, makasalanan po tayo. Pangalawa, makikita mo dyan yung biyaya ng Diyos, the grace of God. Pangatlo, makikita mo dyan yung justification by faith na binabanggit ni Pablo. Bagamat sa ating mga Katoliko, hindi lang pananampalataya, mahalaga sa atin yung obedience. Okay? Ikaapat, yung sanctification through the Spirit. Tayo ay patuloy na nililinis at ang gumagawa ho niyan na bahagi ng Godhead ay ang banal na Espiritu. At makikita natin dyan na yun po yung mga bagay-bagay na pwede nating makita. Opo. Now, let's proceed now sa ating pinag-uusapan. Nasa verse 8 po tayo hanggang verse 15. Pasinin mo mga kapatid, ang sabi dyan sa talatang 8, First, I give thanks to my God through Jesus Christ for you all, because your faith is spoken of in the whole world. Ano yung pinagpapasalamat ni Pablo rito? Mga kapatid, sinulatan niya ang mga taga-Roma. Sa unang bahagi ng kanyang liham, hindi pa siya nakakapunta ron. Sa latter part 2 ng Romans, makikita mo na nakapunta rin si Pablo sa Roma. Pero ito ay liham o sulat, advance doon sa mga churches, mga house churches doon sa Roma. Binabanggit po dyan si Jesus Christ sa verse 8. At binabanggit din ho yung pananampalataya. At yung pananampalatayang ito is spoken of in the whole world. Pag sinabing whole world noon, mga kapatid, hindi po yan sa panahon natin na lahat ng kontinente ho involved. Hindi ho. Hanggang Roman Empire lang ho. Pag sinabing whole world, yun po yung context niyan, mga kapatid. Now, verse 9 na sabi dyan, For God is my witness. Mga kapatid, si Pablo ay isang apostol. At ang sabi niya, ang God the Father, yung witness niya, whom I serve in my spirit in the gospel of His Son. Malaki yung papel ng God the Father sa buhay ni Pablo. At maganda nito, siya po ay naglilingkod. At yung kanyang dalang mensahe po ay gospel ni Jesus Christ. Now, what is the gospel? According to 1 Corinthians 15:1-3, that Christ died for our sins, He was buried and rose again from the dead. Yun po yung gospel sa Biblia, mga kapatid. That without ceasing, I make a commemoration of you. Magandang bahagi ng buhay ni Pablo bilang apostol. Siya po ay nananalangin para sa mga Kristiyano. Sabi dyan, always in my prayers, making request. Bagamat siya abala sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang panahon,
ay hindi niya nakakalimutang manalangin. At yung kanyang ipinagdadasal ay yung mga Kristiyano doon sa Roma na gusto niyang puntahan. If by any means now at length I may have a prosperous journey by the will of God to come unto you. May plano siyang pumunta sa Rome. Mga kapatid, pinagdadasal niya yung mga Kristiyano doon at gusto niyang makapasyal doon sa Roma. Pero kinukonsider niya rito yung kalooban ng Diyos. Ito yung maganda. Sa pananalangin, katulad ni Pablo, ay kinukonsider niya bagamat meron siyang plano, pero sinasaalang-alang niya yung will of God. Importante ho ito sa atin bilang Catholic community. Mahalaga po na marunong tayong magplano sa pag-aaral ng ating mga anak, sa ating future. Tayo ho nagpaplano niyan Pero po nag-execute niyan ang Diyos. Kaya nga napaka-importante sa atin bilang Katoliko na meron tayong realization. Ang tao nagpaplano pero ang Diyos ang nagbe-bless ng plans natin. Pero maganda kapag may listahan ka na gagawin mo itong 2025, maganda i-consider mo na, Lord, kalooban nyo ba ito? Ito yung mga plano ko. Pero ito ho ba yung kalooban nyo? Katulad ni Apostol Pablo. Now, verse 11, for I long to see you, that I may impart unto you some spiritual grace to strengthen you. Ano ang purpose kung bakit gusto ni Pablo pumunta sa Roma? Ang sabi ng verse 11, for I long to see you. Gusto ko kayong makita, that I may impart unto you some spiritual grace. Ano ginagawa ng isang apostol? Nagbabahagi po siya ng spiritual grace, mga kapatid, to strengthen you. Yung biyaya na ito, yung spiritual grace na ito, ang magpapalakas sa mga Kristiyano. Basically, ang banal na espiritu, yan ang tumutulong sa ating mga bishop, sa ating mga kaparian, even sa ating mga deacon, sa ating mga layman, na makapag-impart tayo ng spiritual grace as we minister po. At ang pinakalayunin nito ay lalakas po sa pananampalataya ang mga Kristiyano. Now that is to say, verse 12, that I may be comforted together in you by that which is common to us both, your faith and mine. Mahalaga kay Pablo yung mutual growth. Now, naalala niyo po ba yung ating goals? Meron tayong 5 goals, di ba? Sa kada gabi na ating pag-aaral. Una, to have an informed minds. Pangalawa, meron tayong growth, yung ating paglago, yung ating personal walk with Jesus. Pangatlo, we would like to see na tayo ay nagmamature with humility. Ika-4, we'd like to see as we mature in the Lord, it will lead us do sa worship, yung proper worship sa Diyos. At pang-5, yung ating paglilingkod. Ang sabi natin, itong 5 goals na ito, na gusto nating pinagsusumikapan kada gabi, ay mas magiging maganda ang dating nito kung yung 3 theological virtues, yung faith, hope, and love, ito yung parang mag-e-envelope sa atin as we do this, etong goals na ito. But of course, ang pinaka-bottom line ng lahat, yung pagmamahal. Maganda nga yung ating goals, pero kung wala namang pagmamahal, bali wala po ang lahat. Now, tandaan nyo, bakit ipinadala ng God the Father si Jesus Christ? Because of love. Bakit namatay si Jesus Christ? Dahil sa kanyang pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Now, verse 13, and I would not have you ignorant, brethren, that I have often purposed to come unto you, and have been hindered hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Mga kapatid, dito sa talatang 13, talagang nakaplano si Pablo na pumunta sa Roma, kaya lang may nakaharang. I have been hindered. Yung salitang hindered dito ay para bang sa isang kalsada, merong nakaharang na bagay para hindi ka makadiretso kung may sasakyan ka. Siyempre, kinakailangan tanggalin mo yun para makadiretso ang paglalakbay. At kadalasan yung hindrance ay ang dyablo.
Nang si Pablo ay makakilala sa Panginoon, remember sa Acts chapter 9, yung kanyang conversion, ay nagsimula nang atakihin siya ng dyablo. Dati siyang gusto niyang patayin ng mga Kristiyano, pero na siya ay makonvert, makakilala sa Panginoon Diyos, ay makita natin na bumaliktad ang lahat. Siya ngayon ay pinagpaplanuhang patayin ng mga Hudyo. And later on, according sa tradition, he was beheaded doon sa Roma, si Pablo. Na binabanggit dyan mga kapatid, sa verse 13, that I might have some fruit among you. Ano ibig sabihin ni Pablo nang binanggit niya na that I might have some fruit among you? Ano po yung fruit na binabanggit dito? Kasi gusto niya na ang mga Kristiyano doon sa Roma ay magiging fruitful sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Yesus. Pasin nyo, di ba, ang gusto niya mangyari, that I might impart some spiritual grace to strengthen you, di ba, sa verse 11? Yun ang kanyang plano. Ano ang pamamaraan? Pagtuturo at pangangaral. Wala nang iba, mga kapatid. Even as among other Gentiles. Now, pansinin nyo, originally, hindi kasama si Pablo sa mga apostol. Kasi 12 lang ho yung apostol. 12 lang. Ang pinaka-leader doon si Peter, di ba, na first pope sa ating paniniwala bilang Katoliko. Ang kauna-unahang Santo Papa si Saint Peter. Po si Pablo, ang kanyang concentration of focus ay sa mga Gentiles. Now, verse 14, nasabi diyan, to the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the unwise, I am a debtor. Ako ay may utang. Anong utang? Pera? Nanghiram ba siya ng pera? Bakit sinasabi rito, I am a debtor? Now, verse 15. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you also that are at Rome. Anong binabanggit na I am a debtor ni Apostle Paul? Dito po sa verse 14. In the sense, sinasabi ni Pablo, may pagkakautang ako sa mga Greeks and barbarians na maibahagi ko rin sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Natandaan nyo, si Pablo, siya po ay apostol. Siya po ay nagpipreach ng gospel ni Jesus Christ. Siya rin po ay church planter. Pag sinabing church planter, siya po ay nagtatanim ng binhi ng salita ng Diyos, tinuturuan ang mga tao ng salita ng Diyos, and eventually, nagiging community of believers po yun. Nabubuo yun. Yun po trabaho ni Pablo. Pinapalakas sila sa pananampalataya until such a time na mag-disciple siya ng isang leader na lalaki doon at iiwan niya po yun. At pupunta naman siya sa isang lugar, magsisimula naman ng gawain. Marami siyang multitasking si Pablo. Siya po ay evangelist. Siya po ay nagko-concentrate mag-preach ng gospel. At the same time, siya po ay discipler. Ang evangelist po ay nakafocus sa proclamation of the word ng gospel. Pag discipler ka, pinapalakas mo ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya nandun yung kanyang ministry of teaching ni Apostol Pablo. Ang sabi na dyan, I am ready to preach the gospel to you. Yung yun na binabanggit dito ay yung mga Kristiyano mismo doon sa Roma na pupuntahan niya. I am ready to preach the gospel. Mahalaga ito sa atin bilang mga Katoliko, mga kapatid, na tatandaan nyo bilang Katoliko, nakaatang sa ating balikat ang i-share ang gospel sa iba. Meron tayong pananagutan. Hindi lang si Pablo, kundi tayo mga Katoliko sa Pilipinas. Anong pananagutan natin? Na ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Alright, I hope nakatulong ito. Bukas ididiretso natin ang talatang 16 at talatang 17. Now, dumiretso po tayo sa ating second segment. Sa katekismo, tayo po ay nasa pangalawang heading
Nasabi ron palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng catechesis. Nasa number 7 at number 8 na po tayo na paragraphs sa gabing ito. Sabi sa paragraph number 7 ng catechism, ang catechesis ay nakaugnay ng masidhi sa buong buhay ng iglesia. Pag sinabing iglesia, ang context nito sa simbahang katoliko, mga kapatid. Now, hindi lamang tungkol sa extension geographico at bilang ng mga kasapi, kundi sa pag-unlad din na panloob. Ang kanyang lubusang paglaganap na naaayon sa balak ng Diyos at nababatay sa catechesis. Kung ating babalikan, mga kapatid, kagabi, yung ating pinag-usapan, ang sabi sa number 6, upang maiwasan ang pagkakamali, ang catechesis ay kinapapalooban ng mga unang aral ng misyon pastoral ng simbahan na may pananaw sa kateketiko na siyang paghahanda para sa catechesis o pinagmumulan nito ay tulad ng unang pangangaral ng Ebanghelyo o pamamahayag misyonero sa ikatatanim ng pananampalataya. Bakit merong pagtuturo? Bakit merong catechesis? Kasi gusto nating ipangaral ang Ebanghelyo o ipahayag o ipagiging misyonero natin sa ikatatanim ng pananampalataya. Ano itinatanim natin? Pananampalataya doon sa taong interesadong matuto o pamamahayag misyonero sa paghahanap ng mga katuwiran upang sumampalataya. No, tandaan nyo sa Katoliko, dalawa. Hindi lang pananampalataya, faith and reason. Mahalaga to na maintindihan natin sa konteksto natin. Mahalaga ang pananampalataya, pero mahalaga din po yung rason. Bakit ka sumasampalataya? Hindi pwedeng pananampalataya lang. Dapat maunawaan natin bakit kailangang sumampalataya ng tao. Ano ang papel ng reason sa pananampalataya? Malaki po. Paghahanap ng mga katuwiran upang sumampalataya, karanasan sa buhay Kristiyano, importante ito. Pagdaraos ng mga sakramento, mahalaga yan. At sa pagbubuo ng pamayanang eklesyal. Tayo kasi Katoliko, community tayo eh. Opo, mahalaga sa atin yun, pamilya tayo. At pagsaksi ng mga apostol at misyonero. Kaya kung papansinin natin yung pinag-uusapan natin ngayong gabi, na ang catechesis ay nakaugnay ng masidhi sa buong buhay ng iglesia, hindi lamang tungkol sa extension geographico at bilang ng mga kasapi, kundi sa pag-unlad din ng panloob. Mahalaga to sa atin na tayo ay magkakaroon tayo ng inner growth, mga kapatid. Sa wikang Banyaga, ang sabi po not only her geographical extension and numerical increase, but even more her inner growth and correspondence with God's plan depend essentially on catechesis. Sa madaling salita, malaki ang papel ng katekismo, yung pagtuturo. Sa mga Protestante at Evangelical po, ang tawag nila dyan ay Sunday School. Sa Sunday School, nagaganap doon ang doktrina. Yun po yung pinaka-objective ng Sunday School. Ituro ng dahan-dahan ang aral ng Biblia. Ganon din po sa atin sa Katoliko. Meron tayong Catechism of the Catholic Church. Dito po natin ibinabatay yung ating doktrina. Malinaw pa ho sa sikat ng araw yan. Kaya po sinasabi ni Brad Calig sa inyo, kung ikaw ay talagang seryosong Katoliko, mag-i-invest ka dyan, bibili ka nyan. Kung wala ka namang pambili, punta ka lang dun sa website ng Catholic Church. Makikita mo ron yung Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Ang kanyang lubusang paglaganap ay naaayon sa balak ng Diyos at nababatay sa catechesis. Now, sa huli, sa 8 po na paragraph, ang mga unang panahon ng pagbabago ng simbahan ay panahon din
ng mabisang katekesis. Kaya sa panahon ng mga ama ng simbahan o yung church fathers na tinatawag, nababatid din natin na ang mga banal na obispo ay naglalaan ng dakilang tungkulin para sa katekesis. Iyan ang mga panahon ni San Cirilo ng Jerusalem, San Juan Crisostomo, San Ambrosio, San Agustin, at ang maraming iba pang mga ama na ang kanilang mga aklat na kateketika ay itinuturing na mga huwaran. Mga kapatid, tandaan nyo, mahalaga po ito. Yung periods of renewal in the church are also intense moments of catechesis. Sa panahon po ng mga church fathers po, etong mga saintly bishops, sila po ay naglaan, they devoted an important part of their ministry to catechesis. Si Saint Cyril of Jerusalem, Saint John Chrysostom, Saint Ambrose, Saint Augustine, malalaking tao po ito, mga church fathers po ito. Kaya kung ito yung mga hamon sa atin, no? Sa mga kaibigan nating Protestant at mga evangelicals, in order for them to really appreciate the Catholic Church, hindi lang nila dapat mabasa at mapag-aralan ng church history. Pangalawa ay mabasa rin po nila ang mga isinulat ng mga church fathers. Yung binabanggit katulad ni Saint Cyril, Saint John Chrysostom, Saint Ambrose, Saint Augustine. Mga malalaking po ito, pangalan po ito sa larangan po ng church father po. Kaya makakatulong po ito ng malaki para po sa kanila para ma-appreciate. Lalo tigit sa ating mga Katoliko. Dapat tignan natin, mabasa rin natin maski papano ang mga sinulat ng mga saint na ito na nabanggit, mga kapatid. Alright, sana po ito'y nakatulong sa atin. Mga kapatid, tayo po ay nasa unang bahagi pa lang ho, no? Wala po tayo doon sa pinaka-proper. Wala pa tayo doon sa part 1, which is the profession of faith. Yung section 1 na I believe, we believe, wala pa. Nasa pa lang po tayo, katatapos pa lang tayo ng prologue. Tayo po ay nasa bahagi ng handing on the faith o yung catechesis. In-explica lang natin ano ba itong catechesis na ito, ano ba itong nakapaloob dito, bakit ba natin ito ginagawa, para saan ba ito. So iniisa-isa po natin yan para pag nandun na tayo sa pinakaunahan, ay ma-appreciate nyo bakit nagkaganon. Kasi dito sa prologue pa lang ay maliwanag po ang binabanggit. 3 talata ho yung tatandaan natin dito sa prologue, mga kapatid. Ang John 17 verse 3, 1 Timothy chapter 2, 3 and 4, saka po yung Acts chapter 4 verse 12. Ang sabi doon, Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yan yung laman ng John chapter 17 verse 3. Ang context ng John chapter 17, ito po ay priestly prayer ni Jesus Christ. Pangalawa, sa 1 Timothy chapter 2, 3 and 4, ang sabi dyan, God our Savior desires all men. Sino po itong binabanggit na God our Savior? Si Jesus Christ po. Tayong Katoliko, naniniwala tayo si Jesus, God. God our Savior desires all men. Yung salitang men, hindi ho yan tumutukoy sa mga lalaki. Ang ibig na sabihin yan ay kumakatawan yan sa humanity, to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yan po yung laman ng 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. At pangatlo, ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12. There is no other name under heaven given among men by which we must be saved than the name of Jesus. Mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw, ano ba yung hawak na doktrina ng Katoliko? Ang ating mariing pinaniniwalaan ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang tagapagligtas sa Katoliko, hindi kung sino-sino, kundi si Jesus Christ. Siya po yung pinakasentro ng Catholic Church. Siya po yung founder ng church natin, ng Roman Catholic Church. At siya po yung ating tagapagligtas. Pag namatay po tayo,
tayo po ay haharap sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, para magbigay sulit. Tandaan nyo yung ating goals, mga kapatid. As I close this, meron tayong 5 goals sa kada gabi na pag-aaral. Una, to have an informed minds. Dapat na-inform itong utak natin. Kaya hindi pwede sa isang Katoliko na hindi aral. Dapat aral po tayong lahat. Hindi pwedeng hindi ka aral. Hindi po pwedeng ignorante ka. Hindi pwede. Hindi ka tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, aral sa salita ng Diyos. Bukas ang isip. Pangalawa, importante yung ating growth, mga kapatid. Yung ating personal walk with Jesus. When I say personal walk, yung salitang walk, ito yung iyong ito yung iyong experience kay Lord. Doktrina saka experience, magkasama po yan, mga kapatid. Ito yung lifestyle natin. Pangatlo, we would like to see na magmamature tayo sa ating relationship. Now, kasabay ng maturity, meron tayong humility, mga kapatid. Ika-4, it will lead po doon sa worship natin sa Diyos. At ika-5, dapat maglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nilagay ako ng Panginoon sa kanyang simbahan sa Catholic Church at mayroong pinapagawa si Lord sa akin dito. Hindi lang ako, kundi aking may bahay at yung aking 2 anak. Natutuwa ako sapagkat they finally decided na mabinyagan po sila sa sakramento ng binyag na naisabay po yan sa aming kasal sa simbahang Katoliko noong February 5. Kaya masayang-masaya po ako bagamat yung aking may bahay ay may pinagdadaanan physical na challenge. Pero hindi naging hadlang yon para sa akin na magdire-diretso sa ganitong apostolate ko sa online ministry. Mga kapatid, I hope you will do the same. Na itong paglilingkod, hindi lang to para sa iyo. It is really a family affair. Yung paglilingkod, mga kapatid. Tayo ay pamilya. As a church, we are family. Therefore, as we serve the Lord, we will serve bilang pamilya rin. Mas maganda kung buong pamilya naglilingkod sa ating Panginoon. Okay. Announcement. Ipag-pray po ninyo ako sapagkat I was invited to give a talk etong Saturday. Nagpiprepare po ako kasi mga taga Divine Mercy po yung audience. Pag-pray po ninyo na gamitin ng Lord yung ating testimony na maririnig po nila at yung ating iiwan po na encouragement sa Catholic community. Patuloy niyo po ipag-pray si Mama Elsie sa kanyang sitwasyon, yung aking mother at yung aking may bahay po na gusto po namin siyang daling sa ospital, kaya lang nag-aantay pa ho kami ng blessing ni Lord. Kasi pag dinala po sa ospital, alam naman natin na meron pong dapat na obligasyon dyan. So hindi ho basta-basta. Kaya ho nagdadasal po kami na sa tamang panahon po maibigay ni Lord yung inaantay namin para makaproceed na po kami sa ospital para po sa aking may bahay. Alright, I'd like to acknowledge yung mga kasama natin sa ating broadcast as we close. Krisha, magandang gabi. Ito yung may bahay ng aking anak na si Josiah Sam. Maraming salamat. Si Arturo Pagatpatan, maraming salamat po for joining. Pipito Barbon, salamat. Sino pa? Louie, maraming salamat. Ate Maribic Cabato Largo, Gemma Gabio, kay Chay Erher Pariol Andante. Maraming salamat po. Sabi niya, good evening bro. Salamat Junior Coronel, salamat po. Kay Pastor Rolin Celi, salamat po sa inyo sa pag-join. Kay Sir Isaiah Jolens, so mga kaibigan po natin ito. Sir, magandang gabi po. Salamat sa pag-join sa broadcast. Salamat din kay Gaspar Cortez. Sabi niya, good evening Brad Garrick, saka kay Sonet Senas. Isa po sa mga masisipag nating nagsishare ng ating videos.
Maraming salamat po. Meron pa ba? Meron pa ba akong di nabanggit? Ate Mariby Cabato Largo, maraming salamat po. Ganun din kay Noel Mailom, salamat bro for joining. Mga kapatid, kung meron po kayong concern, maaari po kayong tumawag kay Brad Calix 0950-266-9596. Marahil po sa pagdating sa counseling, sa inyong mga pinagdadaanan, sa inyong mga anak, maaari po tayo mag-usap at makapagbigay po tayo ng konting guidelines. Hindi ko nagbibigay ng advice. Guidelines po sa Biblia. Yun po yung pwede nating maibigay, yung ating panahong makinig at pananalangin po. Yun po yung binibigay ni Brad Calix. Magandang gabi, bro Acero, Obilio, Dorado, Gary Joy. Maraming salamat. Tuloy mo lang bro yung ginagawa mo sa FB. Oo. Mahalaga dyan yung consistency nating pare-parehas. God bless sa ministry mo dyan sa Taytay. Alright mga kapatid, tayo po'y mananalangin na. Time check, 8:36 ng gabi sa aking orasan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa aming napag-usapan sa gabing ito. Masaya kami sapagkat yung Romans chapter 1 na binabanggit ni Apostol Pablo ay mahalaga itong bahagi sa amin bilang Katoliko, na meron kaming realization na ang sentro ay dapat si Kristo. At yun po yung wino-workout namin bilang mga Katoliko, na hindi namin dapat mamisyon na ang sentro ng kaligtasan at ang buhay pananampalataya ng mga Katoliko sa Pilipinas ay ang Panginoong Jesucristo. Mainam din na aralin namin ang Catechism of the Catholic Church. At siyempre kasama po dyan yung maayos na pamumuhay, sapagkat mainam yung babalansi po kami. Gusto po namin ipagdasal ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Makita namin, Lord, ang aming mga sarili sa inyong salita. Maging balansi kami sa buhay na ito. Meron kaming pagmamahal sa inyo, sa aming pamilya. And we are trying our best to live a holy life. Hindi ho kami mga perpekto, but mahalaga sa amin yung maayos na buhay na kasama ang Panginoong Yesus. Pinagdadasal ko po lahat ng kasama ko rito sa broadcast tonight na may mga pinagdadaanan na iba't ibang sitwasyon namin. Samahan niyo po kami at naniniwala po kami na nandiyan kayo para kami gabayan at samahan sa aming journey. Maraming salamat po sa broadcast na ito, na sana ho'y maging consistent ako sa pag-aaral para mailatag ko ng mabuti ang prinsipyo ng salita ng Diyos at ang paghimay-himay namin sa katekismo ng Iglesia Katolika. Lord, maraming salamat po. Salamat sa mga nagdaang oras sa maghapon, sa kalakasan pisikal, sa inyong patnubay. Wala kami ibang inaasahan sa buhay na ito kundi ang Panginoong Yesus at ang kanyang salita. Maraming salamat din po, Mama Mary, for praying for and with us. Salamat po sa mga santo dyan sa langit na nanalangin para sa amin dito sa lupa. Maraming salamat po sa katagumpayan na meron kami kay Kristo. At dalangin po namin na magiging mas malalim pang aming pananampalataya kay Kristo. We just want to thank you sa bawat isa po na nandito ngayong gabi. Sasamahan niyo po kaming patuloy. At mas lalalim kami sa pagkakilala kay Kristo. At mas ma-appreciate namin ang aral na simbahang Katolika. Habang ito ay ina-apply namin ng dahan-dahan sa aming buhay, pamilya, at sa trabaho at sa komunidad. Binabalik po namin ang mataas na papuri sa inyo, Ama, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Rico Samaco. Salamat for joining. Ganun din sa akin may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Time check, 8:39 ng gabi. Mga kapatid, bukas, see you 6 ng umaga sa ating regular na broadcast. Samahan
Sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Caris mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video mga kapatid. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.